camera. Hi, I'm Francis. This is Shara. and this is Beverly. yeah. Welcome to our Pilot episode na! sige, tuloy mo na. After work. Medyo wala na kaming energy kasi syempre tapos na. So, guys, ito, bakit after work? Kasi actually kaming tatlo is laging nagkikwentuhan and na-realize namin na huwag ka munang maingay kasi nagtatrabaho pa ako. So, yung kwentuhan na yan dapat after work. After work. So, ikaw, Bebs, bakit after work? Actually, for me, ngayon ko lang naisip, parang maraming meaning yung after work. Diba? Kasi, nabanggit ko na to kay Shara, diba? Yung parang yung, sometimes it's not really work and life balance. It's actually work and life integration. I think it's after work because, yeah, there's always a time for everything. Sa akin, for me, after work. Kasi nag-iisip ako ng kung anong magandang title nung pag nagkaroon tayo ng ating sariling podcast or channel. Maraming nag-came up ng mga ideas. And then, one time, sa tuwing inaakay ko na sila na, tara na, podcast na tayo. Mamaya na after work. So, mamaya na okay, after work. So, ayun, doon nabuo yung why after work. Kasi may ginagawa pa sila, ang reason nila is after ng work. Pero, paano mo masasabi ngayon na after work na? So, ang after work ba sa'yo is, halimbawa, 5 to 6 p.m. tayo, yung 6 p.m. after work na yun, o basta meron ka pang gagawin? Hindi pa tapos ang trabaho, Hindi, basta. para sa akin kasi, ang after work, yung nagawa mo na lahat yung task mo. Kasi kapag sinabi mo 9 to 6, after your shift, after shift yon. So, magkaiba yung work sa shift. So, iba yung after shift sa after work. Iba yung after shift sa after work. For me kasi after work, yung task na na-achieve mo for the day. Alam mo, totoo yan kasi ako marami akong racket. So, parang kapag sabi mo after work, tapos na lahat. Tapos na lahat. Hindi pa tapos. Di ba? So, ako nga, kapag after work yung alam mo, free ka na. Kasi hindi naman talaga natatapos yung trabaho. True. Parang, actually, hindi lang yung work sa trabaho, ba? Even with your person. Like ako, responsibilidad, no? like ako, parang sa akin ako lang may pamilya, di ba? Meron akong husband, meron akong daughter. Personally, may time ako for Obligation. Not really obligation, but as a working mom, I have to make sure that I have time for my daughter. Parang conscious effort actually siya. Kasi sa totoo lang, like pagdating sa bahay, I think normal naman siya talaga minsan na madala mo yung trabaho mo sa bahay. So you have to be conscious. You are spending time with my family. Kasi kahit after shift mo, lagpas ka na sa shift mo, andito ka pa rin, nagtatrabaho ka pa rin. So, hindi mo masasabi na tapos na yung 9 to 6 mo, after work ka na. Yeah. Or in between din, minsan din, pag nasa bahay ka, or nasa opisina ka, hindi rin naman natatapos yung obligasyon mo with your family. Like, ako, honestly, during office hour, minsan, pag nalimutan ko, wait lang, kakainin ba yun? Alam mo, na-orderan ko ba sila ng food? So, yung mga ganun na in between din. Naging malaki yung epekto ng pandemic sa after work. Oh. Kasi nung naging work from home tayo, nawala na ng idea na 9 to 6 lang. Di ba yung feeling kasi nung iba na nag-i-extend, di ba? Diba? Nag-i-extend yung trabaho mo. Chat, email. Tapos, personally, yung mga leaders natin, yung mga managers natin, somehow, ganun yung thinking na nasabay ka lang naman. So, gawin mo na to. Ganyan. And tayo, personally, para tayo nagigilty kasi yung feeling natin na nasa bahay lang ako eh. Di ba? Yung parang feeling natin, utang na loob natin na nasa bahay lang tayo. So talaga yung continuity ng trabaho talaga kakaiba. Pero kung papipiliin ka, anong mas gusto mong setup? Yung work from home or on the site ka? Ako, hybrid. Mas gusto mo yung hybrid? Oo. Kasi ako kasi writer. Parang may mga time na gusto kong mag-isa. At the same time, parang kailangan ko rin na makasalubong yung mga tao. Kasi paano ko makakagawa ng mga content kung wala akong naririnig na idea from other people. So mahalaga yung merong interaction ako sa iba. Ano mas prefer mo talaga? Mas productive ka ba kapag mas productive ako work from kapag home? Actually hindi siya kung nasa bahay or nasa trabaho kapag mag-isa. Kapag mag-isa. Kasi writer siya eh. Actually ano siya, parang depende siya sa type ng trabaho. Okay. Yeah. Like for me naman, hindi ako pwedeng laging mag-isa kasi nasa marketing ako, so I have to meet a lot of people. So I think depende sa anong klaseng trabaho meron ka. Like ako, I have to visit a client, have to meet people para makapag, like ikaw, di ba, videographer ka. Editor, kahit saan naman ako pwede. I mean, if it's an actual event, hindi siya pwedeng i-work from home. Diba? Ako, personally, I would prefer then hybrid.
Kasi, iba rin pag meron kang katrabaho. Like, eto, yung nakakasama mong kumain, diba? And free lunch. Oh. So, yun, every 8 p.m. kami lagi mag-upload kasi gusto namin kayo makasalamuha, gusto namin kayo makasama sa after work nyo. Yeah. So, anong unang ginagawa mo after work? Ako, sa totoo lang, after work, pag nakauwi na, ang unang gagawin, syempre, kahain. Actually, after work, wala na kayong ginagawa kundi matulog na lang. Kasi mahalaga sa akin yung pahinga. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo pag nasa office, excited na akong maggabi. Kasi maggabi, after work ka na. So, kailangan... Siguro, season din siguro, sis. Parang like ako, during my I don't know, during my early 20s, parang pag after work, parang galang-gala ka somewhere. Or dahil siguro nag-pandemic, I don't know, siguro, kanya-kanya, but ako, na-notice ko, nung early 20s ko, pag after work, parang kailangan laging may ganap. Alam mo yun? As my season change, yung nakapag-asawa na ako, parang pag after work ko, parang nilulook forward ko is to spend time na lang with my daughter, with my family. And of course, sometimes, actually natuwa nga ako na ngayon, natututunan ko na maki-bonding din with colleague. Kasi sa totoo lang, may season ng life ko na parang pag after work, dapat family, na mindset ako, dapat I have to spend time with my family. Though, wala naman, there's really nothing wrong with that. Maganda naman siya, masaya siya. Pero, parang hindi rin may hinto yung mundo mo sa labas. Kasi, I also have to nurture my relationship with my colleague. Wala namang masama. Parang, hindi ka naman matatag as pabayang ina or pabayang asawa. Yun yung na-realize ko, yun yung reflection ko lately. If minsan, magjo-join ka naman sa dinner with your friends, with your colleague, diba? I think you just have to balance everything. I think yun yung isa sa mga reflection ko. There's really nothing wrong. Masaya naman talaga siya. But again, technically, yung after work mo before is work pa din. Pero work bilang isa. Pag-nurture ko sa sarili ko would actually make me a better person. And if I am a better person, better din akong ina, better din akong asawa. So, I think yun yung greatest realization ko. Ayun, kaya yung ngayon, right now, pag after work, tinitignan ko na rin yung time, yung opportunity to spend time with colleague. Ay, saka dagdag ko lang, yung kapag may nilook forward ka kasing gagawin after work, nakaka-drive ng productivity. Kasi di ba yung kapag wala kasing nilook forward after work mo, yung alam mong after ng work mo, wala kang gagawin, parang hindi ka excited. Oo, tama. Di ba? Kasi ganyan din nangyayari sa akin. Before kasi, nung nasa abroad ako, after work ko, meron talagang rackets. Nandito na ako sa Pilipinas. Ganun pa rin yung naging system ko. Meron akong mga racket sa labas, freelancing. Pero kapag wala akong freelancing, iniisip ko kung anong gagawin ko. Kasi nasanay na yung katawan ko, yung mindset ko na may gagawin ako. Ang gusto ko, productive yung araw ko. Minsan, naisipan ko rin na maggala-gala, mamasyal, yun. Ikaw, sino yung gustong una mong kamustahin or kausapin afterwards? Hindi, kasi ito hindi lang natin napapansin pero walang nagtatanong sa atin. Or hindi natin naiisip na itanong to sa ibang tao kung sino yung kinakausap natin after work at kung anong ginagawa natin after work. So, this is the chance. Kaya sinimulan ko tong podcast na to para naman ma-enlighten din yung mga listeners and viewers. Ako yung automatic yung parents. Kasi kapag nandito pa lang sa office, kapag pauwi na, magte-text agad ako na pauwi na. Magsasabi ako, kain ba? Excuse me. Ayun na yung natanim na. Kumbaga parang seeded na yun sa utak mo yun. Na parang after ng lahat ng gagawin mo. And sila din yung laging nangangamusta. Kahit hindi pa work yan, kamusta ka na. Walang katapos-tapos na kamustahan. Pero at the same time, syempre ako, personally, ang gusto kong unang kamustahin yung partner. Challenging kasi yung after work ko is start ng shift na. Actually, this will help talaga sa akin. Siyempre, parang, feeling alone. Feeling DJ. Kasi yung DJ, di ba? Tapos mapapakinggan niya yung diba? yung kasi, mga thoughts mo. Limited kasi yung oras namin after work ko. Kasi yung after work ko, yun yung oras niya to prepare for work. So, hindi kami nakakapag-ito. At talaga kailangan namin hintayin yung weekend para makapag- Hindi, tsaka para ito yung magiging niya. Catch up, no? To catch up. So, talagang ginawa natin to for. Ganon. So, how about you, Bebs? Sino yung gusto mong makausap after work? Siyempre, yung husband ko din, tsaka yung anak ko. Alam mo, pagpagod ka, or marami, siyempre sa trabaho, di ba? Sobrang dynamic ng emotion, pressure and all. It's always good, to have someone na hindi yung siya yung kakamustahin ko. Parang baliktad actually. Parang mas gusto ko yung... ikaw yung kakamustahin. Ako yung kakamustahin. Mas maganda nga. Diba? Parang mas okay. how's your day? Ganon, diba? Though,
Actually, medyo cheesy yun sa ano. Pero actually, not naman literal, how's your day? O, kamusta? Ganon. Sabi nga ng asawa ko, hindi daw ako napapagod magdaldal. Kasi sa bahay. Oo nga kaya nga bagay ka dito Sabi niya, alam mo sa opisina, ang daldal mo na, di ba? Kasi syempre nag-work from ako, hindi ka ba napapagod? Di ba merong sabi nila yung babae, kailangan makapagsalita ng ilan nga yun, 6,000 of words. Talagang sabi ng asawa ko, kinukonsume mo talaga yun. O kaya sinusobrahan mo pa. Parang may ganun, di ba? Parang may number of words tayong kailangan banggitin tayong mga babae. So, yung comfort ko after work is really daldalin naman yung asawa ko or makipaglaro sa ano. Saka maganda yung question na Francis kasi merong mga kakamusta sa'yo na hindi mo naman sasagutin ng seryoso eh. Yung ba, kamusta ka? Di ba yung ba, pauwi ka, tapos may mga yung unexpected. Kamusta? Pero masarap pa rin sa feeling kasi yung ganun. Which reminds me, nag-attend ako ng service last time. Yung kamusta ka daw na word is merong gravity, like, kamusta ka? May impact. Parang depende daw sa may impact nagtatanong. naman talaga yun kamusta? Ganon. Yung iba kasi parang lang Oo. icebreaker. Kamusta? Parang tuloy-tuloy yung kwento niya. Kamusta ako kasi bumili ako ng phone dyan kanina. Yung hindi talaga seryoso na gusto kang tanungin or gustong alamin kung ano yung nararamdaman mo, Yung kung ano yung pastor naisip namin, mo. nag-ano siya, parang yung isa daw, kamusta ka? Yung pangalawang kamusta? Para kasi yung word na kamusta, parang may problema ka ba? Yung i-open up mo kahit open up ka. Depende siguro din sa nagtatanong. Or minsan, di ba yung may mga mother instinct or pag may malapit sa buhay natin, di ba? Yung parang, nararamdaman nila, kamusta ka? Parang gano'n. Tapos yung pangalawang May ibig kamusta. sabihin na agad. Oo, alam nila na may pinagdadaan. Ramdam mo. And tayo mismo nararamdaman natin kapag yung nagtatanong is sincere. Sincere. Diba? Hindi small talk lang. Hindi yung kamustang pautang. Mars, kamusta? Kamusta? Ganon. Ano yan? Minsan yung speaking of kamusta, di ba? Minsan nakakatakot pag Lalo na kapag sweldo, after work ng sweldo, nakita mo mag-withdraw ka. Kamusta? O ikaw? Ako naman, parang ganun din tulad kay Bebs. Mas prefer ko yung ako yung kakamustahin. Kasi actually Sino ba yung mga kamusta sa'yo? wala pa naman gumagawa sa atin na uy, kamusta ka yung after work mo. Pero yung after work kasi reality check. Ang ginagawa ko sa after ng shift ko or after ng work ko, pupuntahan ko kayo or pupuntahan ko yung mga ka-workmates natin. Uy, kamusta na? Kamusta? Anong ginagawa mo? Ayan, yung HR natin, yan, si Karen. Yan ang una kong pinupuntahan ko. Hi, Karen. Miss Karen. Daming HR. Yun, lagi ko actually, kahit hindi after work, tinitignan ko kung busy ba siya o may ginagawa ka pa ba. Yun. Tapos kayo, kamusta na? Okay ka na ba dyan? Uwi na tayo, ganon. Kayo, may gusto ba kayong kamustahin? Kung meron kayong gustong kamustahin, comment lang kayo dyan. Diba? Comment lang kayo kung sinong gusto yung kinakamusta. Tsaka siguro na-realize ko din, dahil sobrang, ito yung weird ngayon because of the advent of technology. Sa totoo lang, ang daling mangamusta. Diba? Parang, Konting chat lang, no? Konting chat lang. Pero ang ironic doon, ito rin yung panahon ngayon na parang bilang lang yung panahon na nangangamusta ka sa mga taong mahal mo sa buhay. Diba? Or friends mo, even hindi lang naman sa mga old sa buhay. friends, Yan, diba? mga ganyan. Unlike before, diba, na pag yung mga, syempre abutan natin to. Sharon, abutan mo rin to, yung generation na tinitipid mo yung text mo, diba? Yung piso. Tama. Na parang pag nag-reply ka sa isa, parang titipirin mo talaga siya. Hindi ba? Ito yung bukod sa limited yung load mo, yung text kasi diba may character limit din yun, diba? Exactly. Ito yung era na yung wala pang unli text Kasi syempre, yun yung nauso yung text, yung piso talaga. Pero SIM card. pero yung nauso yung unli text, medyo mas bumilis, no? Yung communication. Pero yung era na bibilangin mo yung text messages mo. Yun, yung piso per text. Pero naalala ko lang, pero yun yung time na parang gusto mong maka-receive ng reply. Pero ngayon kasi, siguro somehow, natin. Baka na-take for granted. Ayun, exactly. That's the right word. Sometimes na-take for granted mo yung accessibility. Yung accessibility ng lahat ng meron ka. Yung word na kamusta. Ang daling gawin sa totoo lang, di ba? Ang daming app, Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram, di ba? Pero hindi natin na nagagawa, di ba? Pero ano yung mas may impact sa'yo? Yung kinamusta ka through Messenger, social media, or kinamusta ka through text? Ako hindi, regardless of the platform. Well, syempre, rin kapag call, di ba? Basta nangabos. Lalo na kung hindi mo na-expect.
Uy, kamusta? Naalala ako. Or, actually, kahit na yung nag-comment sa post mo. Kasi minsan sa totoo lang yan, na ako guilty din ako minsan. May mga friend ka na lagi nag-update. Yung may mga, though wala namang masama doon, may friend ka talaga na Active. sobrang active sa social Active. media, na lahat Post pinost. ng Pero post. walang masama doon. Yeah. Okay lang yun kasi actually, masaya nga makakita ng update. Pero ako guilty ako dito na minsan hindi mo magawang mag-comment or tinadaanan mo lang. Feeling yung ko parang- kasi you assume na they're having their shit together. Ah, Kasi yung mga post nga ng madami, di ba? Oo. Pero yung comment like acknowledge lang. Kunwari, may nag-post ng na friend mo na masaya siya or rejoicing something. Yung acknowledgement na, uy, happy for you, rejoicing yeah. with you. Yung mga ganun bagay. Ako guilty ako dun eh. Minsan nga, happy birthday eh. Ito yung napansin ko ngayon na, somehow ito rin yung tampo ko. Minsan yung word, yung pag-birthday mo. 'Di ba? Minsan alam mo nang may birthday, hindi mo nababati yung tao. O kaya minsan, ay mamaya ko na lang babatiin. nawala na nga yun eh. Eto ha, nakakaloka pa sa Facebook, nagno-notify na birthday niya. Pero minsan ako nalilimutan ko. Guilty rin ako dito. Nag-birthday siya, hindi ko nabati. Hindi mo nabati. Pero nag-notify, nakita ko. Kaya lang nung time na yon na nag-social media ka, tinignan mo lang, parang you're not really into it or busy ka Yeah. naman. Hindi tulad nung araw talagang Oo. magpe-prepare ka pa, pupuntahan mo yung mga Tama ka. circle of friends nyo Oo. para lang makapagplano kayo Yun na nga puntahan eh. natin siya. Parang na-take ganyan. for granted. So nawala na kasi Kuya yun. mo, speaking of tampo-tampo na yan, ako din, mayroon akong pinagdadaanan ako. Parang napagod akong mga musta sa certain person or group or whatever. Hindi na natin syempre papangalanan or sila or siya. Oo. Pero yung feeling kasi na kapag alam mo ikaw na lang yung lagi nangangamusta, no? Nakaka-drain din. Oo. Yung gusto mo mag-reciprocate sa iyo yung tao na ikaw Kasi yung sincere ka kamustahin. sa Sincere ka sa pangangamusta, pangangamusta, di ba? di ba? Hindi Or mo- ano, Or minsan isisin ka lang, ganyan. or i-message ka pag may kailangan sa'yo. Kaya ako, sobrang appreciate ko talaga yung, uy, kita naman tayo. Lalo sa panahon ngayon, sabi nga nila, excuse yung mahirap maghanap ng oras sa taong mahal mo. Yung finding time talaga, eat out or what. Siguro a video call, no? Or a simple kamusta Oo. ka. Sabi mo nga napaka-accessible na naman. Pero natitake for granted. And again, guilty din ako dyan. Yung dahil sa technology natin, naging easy na yung pagko-communicate. Parang doon pa nabawasan yung essence ng friendship. Oo, yun. Sa iniisip natin na lagi namang may next time. Oo. Kapag naisip mo na, uy, kamusta na kaya to? Pero lang naisip, ay, Yung titignan bukas mo na lang yung picture niya, yung post niya. Oh, bukas na lang eh. Oo. Yun din yung disadvantage ng technology. Ewan ko. Kaya di ba may ngayon, sabi nila, try mo mawala ngayon sa Facebook at doon mo makikita kung sino talaga yung kaibigan mo o sino yung talaga nakakaalala. Kahit sa birthday mo, sino talaga. Kaya nga kapag may occasion or birthday, hindi talaga ako nag-online. Ano bang birthday nito? August. Ay, August 3. Cut yun. hindi, yun naman talaga yung totoo. Yung makikita mo yung mga dati mong friends nung high school, barkada mo. Kahit online sila, pero hindi mo sila magawang makamusta. Ako guilty din talaga, sa totoo lang. Ako meron akong mga friends. Nalulungkot ako pero at the same time, kasalanan ko rin. Meron akong friend ng mga high school. Ay, pag napanood nila to, okay lang. Sorry sa inyo. Talagang group of friends kami. As in, may times na lagi ko silang makakasama. Pero lagi ako nagnuno. Hanggang sa dumating yung time na nakita ko sila na lang lagi yung nagkikita. Nagbabanding. Oo. Hindi naman masakit. Siyempre, natutuwa ako magkakasama sila. Parang may pagkakataon na, kamusta kaya sila? Sana maka-join din ako sa kanila. So, dahil hindi na ako ini-invite. Pero baka kailangan mo mag-effort na ikaw yung mga Ikaw naman. Ikaw rin yata yung may kasalanan. Ayun, actually, sabi ko, Oo. di ba? Na minsan nakakapagod din na ikaw Ako nga din yung kasi siguro dahil season to siguro. Dahil eto mga group of friends ko na to, medyo nauna silang mag-asawa. Sobrang babait nito. They are very good friends. Walang masamang tinatay. Yung season siguro, time na naging active ako sa ibang circle of friends. Hindi naman ibig sabihin na ayoko silang kasama. Tsaka yun din siguro yung trabaho. Somehow, naging excuse lang siya sa akin. Pero Oo, speaking so- of hindi din. Huwag mo siya gaano huwag gaano yung sarili mo. Kasi minsan na-outgrow mo yung person. I mean, hindi technically ikaw yung gano'n or nag-grow kayo pero sa different direction. Pwede rin, It won't hurt you naman na mangamusta. Uy, speaking of kamusta, hi, ate, kamusta? Prayed for you last time. I think yun, factor din yun na hindi lang kamusta. Remembering these close friends. Uy, remembering you in my prayers. Sobrang, it's more than kamusta. Yeah. When you remember someone in your prayer. Kung ikaw pinag-pray kita, bro Oh, edi wow. wow to me. Pero alam mo ako may mga times na kagaya mo yung parang guilty ako kasi minsan may mga mag-chat pero wala kang energy to answer. So, Depends hindi mo on- nababasahin. Sa Pero akin, bakit kaya?
Minsan kasi talaga kapag pagod ka, Pero sinasabi nga natin, gusto natin na may nangangamusta sa atin. Pero bakit wala tayong time na? depende kasi yun. Meron kasi mga bagay na parang ayaw mo i-share. Exactly. Yung may pinagdadaanan ka, tapos Oo. may nangamusta. Instead na sabihin mo na, okay lang. Or what. Oo. Lalo na kapag kilala ka na masayang tao. Di ba? Mm. Pag na muna natin pag-usapan. Kasi feeling ko minsan kapag may nangangamusta, tapos sasabihin ko puro problema, magiging toxic ako sa end niya, na napaka-positive ng aura niya. Na, Mas okay lang na makinig ka lang. ganyan na Diba? ganyan yung partner ko. Kasi minsan nagiging challenge namin kapag nagkakamustahan kami. Hindi syempre mag-open up siya, di ba? Ako yung problema ko is, lagi kong gustong bigyan ng solusyon yung mga problema niya. Yung without me thinking na ang gusto niya lang is Makinig. Season din yan, sis. May season talaga ng buhay mo na bida-bida ka. You know, as you grow older, as you mature, marirealize mo na lang din personally, okay, wala naman ako itutulong. Sa totoo lang, ato nga na may asawa na ako eh. Bida-bida pa rin ako minsan Pero sa asawa mahirap ko kasi eh. sis, yung feeling na alam mo kaya mo solusyonan, and yung parang nagtitiwala ka na kaya naman niya din solusyonan. Halimbawa, si Francis, nag-open up ka. Kasi feeling natin na napakadaling, ayun din siguro yung problema, no? Yung masyado nating win away yung problema ng tao na hindi natin nire-realize na iba't iba tayo. Iba na kung paano sitwasyon, mag-handle. iba yung Kung ano yung emotion. Yung feeling ko na, kaya mo yan. Oh, yung, Hindi, gawin mo. yung ganyan, okay ganyan. lang yan. Pag- Pero deep oo. inside, hindi mo naman ako naiintindihan. Oo, eh. ayun yung Akala mo siguro okay lang. nafe-feel niya din. Sometimes, you just have to understand where they coming from. Oo. Pero mahirap yan sa atin kasi yung dito sa work na culture natin, ano eh. Pinalaki tayo dito na kung kaya mong mag-lead, kung kaya mong masolusyon. Pero case-to-case basis Oo. din siguro. Kasi yun nga, Well, dyan talaga papasok yung feeling na after work nga. Ano? Oo. So ayun, kung may gusto pa kayong pag-usapan sa susunod, comment nyo lang Yes. para may open up Topic natin. Yeah. Oo. thank you. And yun nga, if may gusto kayong mga kamustahin na hindi nyo na nakakamusta, Yes. ito na yung sa inyo na kamustahin sila. Kamustahin. Kamustahin nyo sila dito sa Yeah. comment down below kung sino yung mga Oo, taong diba? gusto nyo Tag nyo na kamustahin. yan. True. Oo, kung nahihiya kayo, Share nyo ganyan. Minsan kasi insecure tayo eh. Oo. Na-insecure tayo dun sa status na nung True. ano natin, May naging ganon. kaibigan natin. Natatakot tayong ma-judge na hanggang dito Or lang pala tayo. natatakot tayo na ma-reject, na Ma-reject magkakamusta din. tayo, tapos hindi naman, Baka isipin ng umutang. Mm-mm. wag mga utang ng pecha de peligro. Huwag mga musta yung Huwag ka Oo. mang, hindi. Tsaka huwag din mga musta ng payday. O kaya before payday, Sa ako kayo ganyan. yung lagi na utang, may iba naman. Yung, uy, kamusta ka? Libre kita ngayon, di ba? Oo nga. Minsan ang hirap niya na yung may mga nangungutang. Yung alam mo na yung lagi nangungutang. Minsan, pag nangumusta sa sayo, akala mo mangungutang pero hindi pala. Oo, itat na natin yan kasi ayan yung next topic natin. Oo nga. See you guys. Yeah. See you guys sa next episode. Kamusta? Oh, yun natin yung mga nangutang. Alin? Gusto ko yan. Oo. Hoy, masaya pala siya. Normal na. Oo. Tapos, Kuya, pakita sa akin.